Ayan, magandang araw muli sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang pangalawang estratehiya sa pagtuturo ng Filipino sa elementarya. Ito ang salamin-salamin. Makakalain ninyo na ito yung kanta ng Bini, ha? Hindi ito ang kanta ng Bini. Okay. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pangalawang aralin, ano muna ang natutunan ninyo sa nakaraan nating leksyon o aralin? Okay, anong mga natutunan ninyo about sa kung paano gumawa ng hula? Very good. Tama, mahusay. Ano pa? Paano gamitin ang thinking skills o ang pag-iisip? Kung tama ba or mali ang hula na ginawa? Husay? Okay. Ayan. May natutunan kayo sa ating naunang aralin. Ngayon naman, alamin natin ano pa itong pangalawang estratehiyang ito. Ito ang salamin-salamin. Ayan. So, ang estratehiyang salamin-salamin ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makapagpakita ng kagalingan sa pagsasagawa ng kilos at gayon din sa pagbuo ng pangungusap ayon sa pinapakitang kilos ng mag-aaral. Ayan, gagamitin nyo na naman dito ang inyong thinking skills and physical skills ninyo. Yan, marami na naman kayong matututunan dito sa ating aralin. Ngayon, batayang theoretiko naman tayo. Ang cooperative learning theory ay pinangunahan ni Lev Vygotsky ng 1931. Ito ay nakasentro sa paglinang ng kognitibong kakayahan at sosyal na kakayahan. Ayan, nandito na naman po tayo sa kognitibo o yung inyong paraan sa pag-iisip ng ideya at ng sosyal. Yan, ang pagkakaroon ng kooperasyon sa mga magiging kagrupo ninyo. Okay, ayan. Dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa. Ayan, may babasahin tayo itong text ko. Ayan, itong text ko. Yan. Sabay-sabay natin basahin ang tekstong ito at sabihin niyo sa akin kung ano ang mapapansin ninyo sa mga nakasalungguhit. Okay? So, tuwing araw ng Sabado, maagang gumigising ang mag-anak ni Mang Ronaldo. Abala ang lahat sa kani-kaniyang gawain. Nakukumpuni ng sirang gamit si Mang Ronaldo. Okay? Si Ronnie, ang panganay na anak, ay tumutulong sa kanyang ama. Nagluluto ng agahan si Aling Belen. Nagwawalis at nagbubunot ng sahig ang kanilang dalawang anak na babae. Nakatutuwang pagmasdan ang pamilyang nagtutulungan. Ayan, ano ba ang mapapansin ninyo sa mga nakasalungguhit na salita? Okay, tama, ito ay pandiwa o mga salitang nagsasaad ng kilos. Ayan, mahusay. Ngayon, ano bang importansya ng pagtulong natin sa mga magulang natin sa mga gawaing bahay? Okay. Yan, very good. Ito ay nakakapagpagaan ng kanilang gawain. At the same time, nakakatulong na kayo, natututo pa kayo kung ano ba yung mga gawaing bahay. Diba? Yan, mahusay. Ngayon naman, meron akong mga picture na ipapakita dyan sa inyo sa slide. Ngayon, kayo naman ang gagawa ng sariling pangungusap. Ayun, dito masusubok na ninyo kung paano gagawa kayo ng ganito lang din, katulad lang din ng ganito. Halimbawa, tuwing araw ng Sabado, maagang gumigising ang mag-anak ni Mang Ronaldo. Okay, pero dapat nakabase sa picture o sa larawan na ipapakita ko sa inyo. Ayan, pakita natin ang unang larawan.
ang yan ang mag-anak, nanay at tatay at ang anak nila na papunta sa simbahan. Ano kaya ang naisip ninyong pangungusap para dyan? Yan na nakikita ninyo sa slide. Okay. Pwede nating sabihin, ang tuwing linggo, ang mag-anak, mali. Tuwing linggo, nagsisimba ang mag-anak ni Mang Ronaldo. Yan, napakahusay. Ang galing. Diba? Ganun lang mga gagawin ninyo. Ayan, para naman sa pangalawa, ito, yan, nag-aayos ng upuan. Ano naman kaya ang pwede ninyong gawing pangungusap kasi dyan sa larawan? Ayan, pwedeng nagkukumpuni ng sirang bangko si Mang Ronaldo. Yan, ang galing. Magaling na kayong gumawa ng pangungusap. Ngayon, para naman sa pangatlong picture, okay, naglalaro ng basketball ang magkaibigan na sina Albert at Jose. Ayan, di ba? Napakahusay ninyong gumawa ng pangungusap. Ngayon, para naman sa last na picture, ito, nung maaari ninyong gawing pangungusap, base dyan sa picture. Okay, ito, pwede nating sabihin, si Nena ay tumutulong sa kanyang nanay sa pagtitinda sa palengke. Yan, base sa nakikita ninyong picture. Yan, napakahusay ninyong gumawa ng pangungusap. May iba pa tayong activity na masusubok din ninyo ang inyong kakayahan. Okay? Sunod naman ay mag-aak ako ng isang salitang kilos. Ngayon, gagawa ninyo ito ng pangungusap. Maliwanag po ba yun? Okay po. Halimbawa, okay. Anong ginagawa ni teacher? Okay, pwedeng gawa natin siya ng pangungusap. Okay, nagsisipilyo tuwing umaga si Teacher Donna. O, diba? Very good. O, isa pa. Ito. Ano naman ginagawa ko? Ayan. Kumakain si Teacher Donna bago siya pumasok sa trabaho. Diba? Kaya tuwing umaga ay nag-aalmusal si Teacher Donna bago pumasok sa trabaho. Diba marami kayong pwedeng mabuong pangungusap? Gamit lamang ang mga salita na mayroong pandiwa. Diba? Marami pa kayong pwedeng magawa. Ngayon naman ay mag-group activity tayo. Okay, magpapangkat ng gawain tayo. Ang gagawin lamang ninyo ay may i-group ko kayo into 2 groups. Ngayon, merong 5 tao ulit. 5 tao kada row. Ngayon, yung dalawang member, isa ay magiging salamin, ang isa naman ay mananalamin. Ngayon, ang mangyari dito, gagayahin ng salamin ang ginagawa ng nananalamin at gagawa naman ng pangungusap ng mga iba pang miyembro kung ano ba yung ginagawa ng salamin at ng nananalamin. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto ay ng 5 minuto para mag-ready at another 5 minutes para gawin ang activity. Okay. Ayan, tapos na. Napakagaling ng dalawang grupo. Na patunayan ninyo na kayo ay may natutunan sa ating aralin ngayon dahil sa mga naipakita ninyo. Napakahusay, palakpak para po sa lahat. Ayan. Pero, nangibabaw ang kagalingan ng pangkat una, kaya sila ang nanalo. Mamaya ko na lamang ibibigay ang premyo
nananalo. Ngayon naman ay aawit tayo. Okay, makikita niyo sa screen ang ating liriko ng ating awitin. Ngayon, susundan ninyo ako. Kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang gagawin ko, susundin ninyo. Maliwanag po ba? Okay po. Kayo nang umawit. Okay. Kung ikaw ay masaya, malakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, sumigaw ng yeba. Yeba! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Tang, tang, ha, ha, yeba! Okay, very good. Ang galing naman ng lahat kumanta. Napakahusay. Okay, di ba napansin ninyo doon sa mga nakasalungguhit sa liriko na ang mga salitang ginawa natin ay nagsasaad ng kilos. Ayan, napakahusay. Ngayon naman, ang gagawin naman natin ay meron akong matching type na activity para sa inyo. Okay, ito. Mahusay. Imamatch lamang po natin ang picture na ito sa kung ano pa ang salitang kilos. Kasi dito at nasa holiday. Okay? Number 1, ano kaya itong nasa picture na ito? Ano kaya? Tumatakbo. Asan tumatakbo dyan? Ito. Ayan. Ayan, mahusay. Ngayon, pangalawa, ano kaya naman ang ginagawa ng babaeng ito? Ang batang babaeng ito. Ay, tumatalon. Ano nasan dyan ang tumatalon na salita? Ito. Ayan, mamatch natin siya. Ayan. Itong pangatlo kaya, ano kayang ginagawa niya? Kumakain, mahusay. Ano kaya? Nasaan ang kumakain? Ito ang kumakain. Ayan. Very good. Eh, ito namang pang-apat. Ano kaya ang ginagawa niya? Ayan. Nakaupo. Asan nakaupo? Ayun, nakaupo. Ayan. Galing. At para naman sa last na numero, ano naman kaya itong ginagawa ng lalaki? Ito ay umiinom. Asan umiinom? Ito ang umiinom. Ayan, napakahusay naman po ng aking mga estudyante. Pero ngayon naman, meron pang dalawang item na kung saan nakapangungusap naman siya, sasabihin naman, itutugma naman ninyo ang larawan doon sa pangungusap. Alam mo, kaya niya, nagpatutunan na ninyo sa akin. Ayan. Okay. Para dito naman, ano kaya ang ginagawa nito? Okay, nagkukumpuni siya ng upuan. Nagkukumpuni ng upuan. Ayan, dikit natin ito. Nagkukumpuni ng sirang bangko si Alan. Mahusay. Ito naman, pangalawang picture. Ano naman kaya ang ginagawa? Nanay at anak. Ito, inaalagaan ni nanay ang sanggol. Ayan, napakahusay na ninyo. Makaunawa ng pangungusap na may pandiwa at kung paano gumawa ng pangungusap na ginagamitan ng mga salitang kilos.
kilos. Ayan, ngayon naman at dahil tapos na tayo sa activity, lalahatin ko lamang po ang ating mga pinag-aralan. Ito pong salamin-salamin ay nakatugma sa paggamit ng mga salitang kilos na isinasalita, isinusulat at isinasagawa. Okay po, ngayon naman po ay tayo magsusulit. 5 lamang po ito at alam kong kayang-kaya nyo ito. Ayan, ipapakita ko na lamang dyan sa screen at 5 item lang yan at alam kong kayang-kaya nyo. Ayan, meron lamang po kayong 5 minuto para masagutan ang mga katanungang iyan. Ayan, tapos na ang 5 minuto. Ngayon, sasagutan naman natin kung tama ang inyong mga sinagot. Okay, ano po? Palitan ng papel. Ayan. Number 1. Ano kaya ang mga bata ay naglalaro ng basketball sa plaza? Okay, ay nabanggit ko na. Naglalaro ang tamang sagot. Pasensya na. Pangalawa, sa People's Park Blank, ang mag-anak ni Mang June. Ano kayong ginagawa nila? Namamasyal. Mahusay. Okay, sa pangatlo, sorbetes ang paboritong kinakain ng mga bata tuwing tag-init. Anong sagot doon? Kinakain. Okay, mahusay. Pang-apat, 8 basong tubig ang blank ko araw-araw. Ano itong tamang sagot? Iniinom. Magaling. Okay, para sa huling item, tuwing Sabado ay blank ako kay nanay sa pamamalengke. Anong tamang sagot? Sumasama. Ayan, napakahusay. Taas ang kamay ng naka-perfect. Ayan, halos lahat naka-perfect. Very good. Yan, dahil alam ko na rin namang marami kayong natutunan, sana isa-isip ang lahat ng mga napag-aralan ninyo sa ating aralin ngayon. At yun lang, maraming salamat sa pakikinig sa aking leksyon.